Ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Babala. May mga larawang ipapakita sa video na ito na tinuturing na graphic at maaring makasama ng inyong kalooban. Huwag ipagpatuloy ang panonood kung ito ay makasasama sa inyong kalusugan. Ito ay larawan ng isa sa mga pinakasikat na imahe ng World War II, ang pag-angat ng watawat ng Amerika sa Iwo Jima, Japan. Hindi tulad ng World War I na nakasentro sa Europe ang labanan, ang World War II ay isang totoong digmaang pandaigdig kung titignan ang dami ng kontinenteng nakasangkot dito at ang dami ng tao at bansang apektado. Dalawang grupo ang naglaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Allied Powers na binubuo ng England, France at United States at ang Axis Powers na binubuo ng Germany, Italy at Japan. Ang Russia ay naging bahagi ng magkabilang grupong naglaban sa magkaibang panahon ng digmaan. Ang mga dahilan ng digmaan. Ang pag-agaw ng Japan sa Manchuria noong 1931 sa pamumuno ni Emperor Hirohito. Ang pag-alis ng Germany sa League of Nations noong 1933 sa pamumuno ni Adolf Hitler. Ang pagsakop ng Italy sa Ethiopia noong 1935 sa pamumuno ni Benito Mussolini. Ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng Nationalist Front at ng Popular Army. Ang pagsanib ng Austria at Germany sa tinatawag na Anschluss noong 1936 hanggang 1938. Ang paglusob ng Germany sa Czechoslovakia noong 1938 hanggang 1939. Ang paglusob ng Germany sa Poland noong 1939. Mga pangyayari sa digmaan. Ang pagsiklab ng digmaan. September 1, 1939 nang sinalakay ng Germany ang Poland. September 17, 1939, sumalakay din ang Russia sa Poland dahil may lihim na kasunduan sila ng Germany. Dahil dito, nagpahayag ng digmaan ang France at Britain. Ang digmaan sa Europe. Noong April 1940, nagpadala ng Blitzkrieg ang Germany sa Norway at Denmark. Ang Blitzkrieg ay isang paglusob na walang babala. Ito ay larawan ng isang Blitzkrieg. Ang pagbagsak ng Europe sa Germany. Noong May 1940, sinalakay ang Belgium, Holland at Luxembourg. Umurong ang France at England. At noong June 1940, bumagsak ang siyudad ng Paris sa Germany. Ang Holocaust ay ang malawakan at sistematikong pagpatay sa mga taong may lahing Hudyo o Jewish ng mga hukbo ng Germany dahil sila ang sinisising dahilan ng mga problema ng mundo. Ito ay larawan ng isang kampo kung saan ikinulong ang mga Hudyo sa panahon ng Holocaust. Ito naman ay larawan ng mga babae sa loob ng kampo. Nagtayo ang Germany ng mga concentration camp sa mga lugar na kanilang nasakop sa Europe kung saan nila dinadala ang mga Jewish people. At dito, sila ay nakaranas ng matinding hirap, pagod at gutom na ikinamatay ng marami sa kanila. Bukod dito, marami ring Jewish people ang direktang pinatay ang mga sundalo ng Germany.
Ang digmaan sa Africa. Sa ilalim ni Benito Mussolini, sinakop ng Italy ang Egypt, Libya, Morocco, Algeria at Tunisia sa Hilagang Africa. Sumaklolo sa Africa ang British Commonwealth sa pamumuno ng England. Tumulong sa digmaan ang mga hukbong kolonya ng England sa India, Australia, New Zealand, Canada at South Africa. Ito ay larawan ng isa sa mga digmaang naganap sa disyerto ng Africa. Ang United States sa digmaan. Pinagtibay ng Kongreso ng Amerika ang Lend-Lease Agreement kung saan magbibigay ng armas ang US sa lahat ng bansang lalaban sa mga kasapi ng Axis powers. Naging miyembro ng Allies ang US noong 1941. Agosto 1941, binuo ng United States at England ang Atlantic Charter. Tinitiyak nito na pagkatapos wasakin ang tiranya ng mga Nazi, lahat ng mga bansa ay mabubuhay sa kapayapaan, malaya sa takot at hindi na muling gagamit ng puwersa. Ang digmaan sa Pasipiko. December 11, 1941, binomba ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ilang oras matapos dito, binomba rin ng Japan ang Clark Field sa Pampanga. Lumaban sa Japan ang Pilipinas sa pamumuno ni Manuel Quezon at General Douglas MacArthur. Ito ay isa sa mga larawan ng pagbomba sa Pearl Harbor. Ang pagbagsak ng Asya sa Japan. Tuluyang nasakop ng Japan ang Maynila noong January 2, 1942. Tumakas mula sa korehidor si General MacArthur at nangakong, "I shall return." Bumagsak ang korehidor at bataan at isinagawa ang Death March. Ito ay isang larawan ng naganap na Bataan Death March kung saan tinatayang 60 to 80,000 na sundalong Pilipino at Amerikano na bihag ng mga Hapon ang pwersahang pinaglakad simula Bataan papuntang Tarlac upang ikulong. Sa paglalakbay nila, maraming sundalo ang namatay dahil sa pagod, init, gutom, at uhaw. At marami pa ang namatay dahil basta na lamang binaril habang naglalakad. Tinatayang nasa 18,000 sundalo ang namatay, kaya ito tinawag na Death March. Ang pagbagsak ng Asya sa Japan. Kasabay sa pagsakop sa Pilipinas ang pagsalakay ng Japan sa Thailand, Malaysia, Hong Kong, Guam at Wake Islands. Itinatag ng Japan ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ayon sa kanila, ang layunin nito ay ang sabay-sabay na pag-unlad ng mga bansa sa Asya sa pamumuno ng Japan. Ngunit hindi ito ang nangyari. Nagpatuloy ang paghihirap ng mga bansa sa Asya at nagkaroon ng mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ng Japan. Ang pagwawakas ng digmaan. Nagpulong ang ilang pinuno ng makapangyarihang bansa upang pagplanuhan kung paano matatapos ang digmaan. Ang mga pinunong nagpulong ay sina Theodore Roosevelt ng United States, Winston Churchill ng England, at Joseph Stalin ng USSR. Ito ang larawan ni Stalin, Roosevelt at Churchill sa pagpupulong na iyon. Ang tagumpay ng Allied powers sa Europe at North America. June 6, 1944 ay ang D-Day or Designated Day, ang pagdaong ng Allied forces sa Normandy, France. May 13, 1945, nanalo ang Allies sa Hilagang Africa laban sa Italy. At September 3, 1945, sumuko ang Italy. Ito ay larawan ng pagdaong ng mga hukbo sa France noong D-Day. Ang pagkamatay ni Benito Mussolini. Tumakas si Benito Mussolini pauwi ng Italy
Dito siya nahuli at pinatay kasama ang kinakasamang si Clara Peracci noong April 2, 1945. Ang pagbagsak ng Germany. May 2, 1944, nasakop ng Russia ang Berlin, Germany. May 7, 1944, sumuko ang mga German forces. At noong May 8, 1944, ang tinatawag na VE Day or Victory in Europe. Ito ay larawan ng headline ng isang pahayagan na nagsasabi ng pagtatapos ng digmaan sa Europe. September 1944, napalaya ng Allies ang Belgium. December 6, 1944, ang Battle of the Bulge, kung saan naglaban sa Luxembourg ang Allies at Germany at kung saan natalo ang Germany. April 13, 1945, bumagsak ang Germany dahil sa pag-atake ng Allies sa kanluran at Russia sa silangan. Ang pagkamatay ni Adolf Hitler. Umaga ng April 30, hinirang ni Hitler si Admiral Karl Dönitz bilang kahalili niya. Noong hapon din na yun, siya at ang kanyang kinakasama na si Eva Braun ay nagpakamatay. Ang tagumpay sa Pasipiko. October 20, 1944, bumalik sa Leyte si General MacArthur. Pagkatapos ng ilang buwang pakikidigma, lumaya ang Pilipinas. Ito ay larawan ng pagdating ni General MacArthur sa Leyte. Ang pagbagsak ng Japan. August 6, 1945, hinulog ang unang atomic bomb sa Hiroshima ng eroplanong Enola Gay. August 9, 1945, hinulog ang ikalawang atomic bomb sa Nagasaki. Ang banta ng Amerika. Maghuhulog sila ng isang atomic bomb kada linggo sa isang syudad sa Japan hanggang sumuko ito. Ito ang larawan ng pagsabog ng atomic bomb sa mga syudad ng Nagasaki at Hiroshima. Ito naman ay isang larawan ng pagkasira ng syudad na dulot ng pagsabog ng atomic bomb. Ang pagwawakas ng digmaan. August 15, 1945, sumuko ang Japan isang araw bago ihulog ang ikatlong atomic bomb. August 31, 1945, lumapag si General Douglas MacArthur sa Japan bilang Supreme Commander of the Allied Powers. September 2, 1945, nilagdaan ng Japan ang pagsuko sa barkong USS Missouri na nakaangkla sa Tokyo Bay. Ang nangyari kay Emperor Hirohito. Si Emperor Hirohito ay pinababa sa pwesto at pinapanagot sa kanyang mga kasalanan ng gabinete ng Japan. Pinatawad siya ni General MacArthur at hinayaang manatili bilang emperor, ngunit siya ay tinanggalan ng kapangyarihan. Namatay siya noong 1989 sa sakit na cancer. Ito ay larawan ng headline ng isang pahayagan na nagsasabing tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay isa sa mga sikat na larawan na nagpapakita ng pag-uwi ng mga sundalong Amerikano pagkatapos ng digmaan. Mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga pinsala. 61 bansa ang naapektuhan ng ikalawang digmaang pandaigdig. 22 milyong sundalo ang namatay sa digmaan at 5 milyong sundalo ang namatay sa kulungan. 38 milyong sibilyan ang namatay sa digmaan at 25 milyong sibilyan ang namatay sa sakit at gutom. Tinatayang $1.5 trillion ang halaga ng nagastos para sa digmaan. Natigil ang pagsulong ng ekonomiyang pandaigdig dahil sa pagkawasak ng agrikultura, industriya, transportasyon at pananalapi ng maraming bansa.
Ito ay ang larawan ng siyudad ng Warsaw sa Poland pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Warsaw ang pinakanasirang siyudad ng digmaan sa buong mundo. Ito naman ang larawan ng siyudad ng Maynila sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Ang Manila ang ikalawang pinakanasirang siyudad ng dahilan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mga bunga ng digmaan. Bumagsak ang mga pamahalaang totalitarian. Ang Nazi Germany ni Adolf Hitler, ang Fascist Italy ni Benito Mussolini, at ang Japanese Empire ni Emperor Hirohito. Napagtibay ang simulaing command responsibility para sa pagkakasalang nagawa ng mga opisyal ng bayan at mga pinunong militar. Naging daan ito sa pagsilang ng malalayang bansa, ang East Germany at West Germany, ang Nationalist China o Taiwan, ang Communist China, ang Republic of the Philippines, Indonesia, Malaysia, Ceylon, India, Pakistan, Israel, Iran, at Iraq. Ang United Nations o mga bansang nagkakaisa. Ito ang watawat ng United Nations. Ang United Nations ay tinatag bilang kapalit ng League of Nations noong October 24, 1945. Ang unang Secretary General na si Trygve Lie ng Sweden ay inihalal sumunod na taon sa isang pulong sa London. Ang mga sangay ng United Nations ay ang General Assembly, Security Council, ang Secretariat, International Court of Justice, International Criminal Court, at ang Economic and Social Council. Ang General Assembly ay binubuo ng lahat ng miyembrong bansa at ang bawat isang miyembrong bansa ay mayroong isang boto. Ang Security Council ay mayroong 5 permanenteng miyembro at 10 hindi permanenteng miyembro na pinapalitan kada 2 taon. Sa ilalim ng Security Council ay nandoon ang peacekeeping forces. Ang United Nations ay mayroon ding ilang organisasyon at ahensya na pinapatakbo, ang UNDP, UNHCR, UNICEF, UNEP, FAO, UNESCO, WHO, at WTO. Ang mga larawang ipinakita sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipang tinalakay ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.